Hello guys! Good morning muna rito at good evening dyan. Kakagising lang natin, no? At syempre, laging pagkagising, laging maganda ang gising. Paano ba naman hindi gaganda ang gising natin, eh? May baliw na nag-press conference, ano? Yung baliw nating vice presidente, no? Nag-press conference at siya raw ay tatakbo ng presidente. Ay, nagtataka naman, bakit puro takbo na lang? Hindi ba pwede maglakad na lang siya? Pagtakbo alam naman niya wala siyang ikakapanalo eh. Out of depression na lang itong kanyang ito eh. Out of frustrations sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero by the way, bago ang lahat pag-usapan natin, syempre may dalawang tao agad na umepal, yung isa Trojan horse ng Liberal Party. Yung isa, syempre, bulok na mangga. At pagkabanggit ni Inday Sayad, umepal na. Ito, tingnan natin, basahin nga sinabi nito ni Mangga, what the heck. Basahin nga natin, ang sabi rito, Senator Amy R. Marcos, opisyal na pahayag, okay? Itinaga lamang niya sa bato. Wala, si Bato nagtatago. Ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Talaga ba? Parang mali yata yung strategy. Kung masyadong maaga, mag-a-announce ka, ibig sabihin, kinukumpirma, tinatakot mo? Anong tawag doon? Nag-a-announce ka dahil gusto mong sakin yung takot ng mga politikong takot sa'yo? Parang masyado pa yatang maaga. Imbis na dapat ang strategy, palagay ko kung talagang yun ang layunin mo, isuspense mo sila. At aningin mo, praningin mo, di ba? Pabayaan mo mag-isip. Pero ibang klase. Alam mo yung pag-announce sa ganyan, mali, kabalik na rin yung sinasabi nito ni Mangga, kundi ito dahil punong-puno ng takot. Nambubuli, kumbaga nagbabaka sakali na matatakot sa kanya yung mga politiko. Kumbaga intimidation. Ini-intimidate lang niya. Bakit? Dahil sa yung timing, dahil sa impeachment na paparating sa kanya. So, nang i-intimidate siya ng mga kongresista, yun ang totoo. Pero kung sasabihin mong takot, bobo. Paano magiging takot? Wala nga kayong bilang sa kongreso, wala kayong bilang sa lansangan. Yung inyong survey bayad. Paano sasabihin takot? Hindi nga kayo makapag-rally lang kayo lang nang dumami kayo. Ayun, yung tay kami naman po ninyo. Chinek ko yung pa rin 189,000 hindi nadadagdagan. Nadadagdagan pakunti-kunti lang. Yan tagal na noon, what the heck? Paano sasabihin yung takot? Diyos ko po, Rudy, kaya ba kayong ipanalo ng 189,000 yung marami pa ron trolls? Diba? Very obvious naman na yung mga ang survey ng SWS at False Asia ay commissioned ng grupo ninyong makasayad. Pati ba naman ang taong bay paglululokohin nyo pa, what the ang lakas ng tama ni Mangga, lakas ng kapit nito kay Digong. Pinantira rito ni Digong. Ayaw nga pala. Intindihin na lang natin na nagsasalita rito yung kanyang stepmother. Stepmother ni Inday Sayad, nagsasalita. Lang natin, pakinggan na lang natin ulit. Tuloy natin basa. Siya ang katauhan. Wow. Ng kabaliktaran ng administrasyong ito ay totoo naman. Naniniwala naman ako na si Inday Sayad talagang siyang katauhan at ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Kasi yung administrasyong ito ay napakasipag, nagtatrabaho, halos talaga hindi tumitigil sa pagtatrabaho para paunlarin ang buhay ng ating mga kababayan. Habang si Inday ay wala namang tigil din, walang tigil sa pagbiyahe. Walang tigil sa pamamasyal. Diba? At higit sa lahat, walang tigil sa hindi pagtatrabaho. Sa kanyang katawaran. Ay, tama naman si Mangga. Kabaliktaran talaga. What the heck?
siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Ano daw? Siya daw ang magbibigay ng direksyon. What the heck? Hoy, sabihan mo muna si Inday Sayad. Itama muna niya ang direksyon ng kanyang mga speeches, no? Yung kanyang mga pagtatalumpati, tsaka yung kanyang script, pati script sablay eh. Isipin mo, 47 years daw niya, ngayon lang daw niya, for the past 47 years daw eh, ngayon lang niya na-realize, di ba? Isipin mo yun, ibig sabihin eh, isang taon, wala pa siyang isang araw sa mundo eh, may isip na siya. Isama ba naman yun sa kanyang realization? Eh, di ba sablay lang, ang bobo lang. Tapos eh, kailangan daw, 2 ang passport ng mga OFW. Tapos, ang OFW daw, dapat may bahay sa ibang bansa. May sariling bahay sa ibang bansa. OFW lang yun doon, nagtatrabaho, di ba? O ganyan kabobo yan. Kaya sabihan mo, may mangga eh, ayusin niya muna ang ayusin niya muna ang kanyang mga speech, ha? Okay? Sige. Taglay niya ang tapang at malasakit. Talaga ba? Ng kanyang ama. Matapang pala si Pentaboy. Ang alam ko rin pala atras, duwag yun. Nangapon kay Carbonell tapos hindi lumaban. What the heck? Bit-bit ang karanasan sa pagtulong sa marilata, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. namumuliti ka na yung dalawa. walang kwenta. Lipat tayo. What the heck? Ito, tingnan naman natin itong isang bobo pa rin. O ayan, yung Trojan horse ng mga liberal. O pakinggan nyo ang sinabi niya, mga liberal, ha? Ito, balita ko, nag-independent na lang ito ngayon. Eh. Sabi niya, mga kasama ko sa civil society, ang mga kasama ko sa dilawan, mga dilawan daw ha, they're so afraid of a Sara Duterte presidency that they would sacrifice the truth. Hoy, mga dilawan, takot daw kayo kay Inday Sayad. At dahil dun ang sabi nito kasamahan nyo, dati nyo palang kasamahan dahil alam ko, nag-independent na takot kayong sabihin ang totoo. What the heck? Pinagbibintangan kayo ni Trojan horse. Si Trojan ng liberal, nang bibintang sa inyo, mga liberal party, takot daw kayo, kayong mga dilawan, takot daw kayo kay Sayad, takot kayong sabihin ng katotohanan. What the heck? Hindi ako nagsabi niyan, ito kasamahan nyo. Ayan, sabi niya, takot daw kayo, tsaka yung mga kasamahan daw niya sa civil society. May kasamahan ba to? Takot daw kayo na kay Inday Sayad, kaya isasakripisyo nyo na lang ang katotohanan. Sabi ni Trojan horse, Erice. What the heck? May naniniwala ba dito? Ewan ko, huwag natin discuss parang tanga. Kaya naman naniniwala dito, itsura pa lang mukhang korrupt na korrupt. Tingnan mo naman. Tsura pa lang, di na papahuli ng boy, mukhang kumakain talaga ng pera What the heck? Sige na, sa mga bobondidili sa dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!